Okay, magandang hapon muli sa inyong lahat. At patuloy kong binabati ang biyaya at kabutihan ng ating Panginoon Kristo ay sa inyong lahat, sa lahat ng mga sumusubaybay, maging sa kapatiran sa Teopilo at sa lahat ng lugar na masugid na sumusubaybay sa ating pag-aaral. Na wala tayong ibang layunin sa iglesia na ito na itinatag ng Panginoon, kundi ang patuloy na unawain ang dakilang mensahe ng Panginoon at makita at maunawaan natin ang katotohanan sa ganung paraan ay isang biyaya ng katotohanan ay palalayain tayo sa makasalanang pamumuhay at sa kapangyarihan ng dyablo. Know the truth, sabi ng Panginoon, and the truth shall set you free. So palalayain tayo sa mga bagay na hindi totoo at mga bagay na sinabi ni Apostol Pablo na hindi natin nakikilala ang Diyos, naturally tayo ay alipin ng mga Diyos-Diyosan. Now that you know the true God, at sinabi niya rin, now that you know the true God, or rather it's much better to say that God knows you. Yan ang sinasabi ni Apostol Pablo. Kapag nakilala natin ang Panginoon, ay nakilala natin ang katotohanan, ay kilala na rin natin ang ating Panginoon. Yan. So nakikita niyan sa Galatians chapter 5. Galatians chapter 4, sinasabi ko. Sabi ni Apostol Pablo, formerly, when you did not know God, yan, nung hindi natin kilala ang tunay na Diyos, merong alam tayong Diyos, pero hindi talaga natin kilala. No? Ito rin yung sinabi ng Panginoon doon sa Samaritan woman. Naalala nyo? Yung kwento ng Samaritan woman. You Samaritans, you worship what you did not know. Mga lahi daw sila ni Jacob, sabi nila, ang nagbigay sa amin ng well na to ang aming father na si Jacob. So si Jacob, tama ang Diyos na sinasamba niya. Pero pagdating na Samaritan, hindi na nila kilala ang tunay na Diyos. At sinabi ko naman si background noon, di ba? Na yung Northern Kingdom ay bumagsak na sa idolatry. Ang tunay na lang sumasamba sa Diyos ay yung Kingdom of Judea, pero later on, bumagsak na rin sila dahil sa patuloy nilang pagsuway sa kalooban ng Diyos. Kaya sabi ni Apostol Pablo dyan, formerly, nung una pa, when you did not know God, you were enslaved. Kayo ay alipin o kayo ay sumusunod to those that by nature are not God's. So alam naman natin yun, di ba? Yung ating dating pananampalataya. Pupunas-punas kayo kung saan-saan. Thinking na yung pinupunasan nyo ay merong spirito ng Diyos. So, hindi naman yon. Dahil sinabi ng Isaiah chapter 66, di ba? Na ginawa ni Solomon ang templo, pero alam niya ang tunay na Diyos ay hindi pwedeng manahan sa mga templo na gawa ng kamay. Yan. So doon nakuha doon natin nakuha yung doktrina na ang Diyos ay hindi talaga nananahan sa mga gawa ng kamay. Even sa mga idols. Pero ang sabi ni Apostol Pablo sa verse 9, but now, ngunit ngayon, ano yung sabihin ng now? Matapos na sila ay makarinig ng gospel. Matapos na makarinig sila ng mabuting balita at naunawaan nila. But now that you have come to know God, or rather, o ang mas mabuti, sabi niya, rather, to be known by God. Nakita niyo yung baliktaran? Ngayon, nakilala niyo na ang tunay niyo Diyos, o kaya, ano sa Tagalog yan? Datapwat ngayon, yamang nakilala na ninyo ang Diyos, o ang lalong mabuting sabihin, kayo'y nakikilala na ng Diyos.
pag binabasa mo yan, tandaan ninyo, no? Sabi ko sa inyo, nagpapaliwanag ako matagal na about knowing God. Pero yung knowing God, hindi ito knowing yung pangalan niya lang. O hindi ito knowing na yung kanyang mga characteristics o mga katangian. No? Merong ibang sense na sinasabi ang Bible about knowing. Ano yun? When you know God, yung tunay na pagkilala mo sa Diyos, automatic obedience yun, susunod ka. Kasi pag hindi mo siya nakilala, ang sabi ng Bible, hindi ka rin susunod. Yan ang ibig sabihin yan. Ngayon kilala nyo na ang Diyos, kaya sila sumusunod na sa Diyos, sila ay sumasamba na sa tunay na Diyos. Pero yung taong nakakilala lang sa pangalan, pero hindi talaga sa tunay na nakakilala, kailanman hindi siya susunod kasi hindi niya kilala. Kaya nga ibinabaling ko yung sa ibang pananaw Dahil ang characteristics ni Jesus Christ is the truth. So palitan mo yung God ng truth. So yung truth, meron siyang power na hindi mo siya pwedeng baliwalain. Lagi mo siyang susundin. Binigyan ko kayo ng example sa pera. Yung totoo sa hindi totoo. Sino ang susundin niyo sa dalawa? Yung tunay na pera nyo, hindi mo pwedeng ibili yung tunay na pera. The same thing din sa Diyos. Pag nakilala mo ang Diyos, susunod ka. Pero pag hindi mo siya nakilala, hindi mo siya susundin. Iyan yung isang sense ng knowing. When you know God, and God truly knows you. Kaya nga, may sample ako sa inyo last time na pag tinanaw ng Diyos mula sa langit, yung mga taong sumasamba sa Kanya, alam niya, yung mga taong sumasamba sa Diyos-Diyosan, hindi nakakakilala sa Kanya. Yun ang sinasabi kong sample. Na doon sinabi ng Panginoon, my people are perished for lack of knowledge. Napapahamak ang aking bayan, napapahamak ang aking tao dahil hindi talaga nila nakikita o naunawaan ang katotohanan. Ngayon, ang gusto kong ibigay sa inyo, hindi ko na lang dinagdagan dito, pero ang title talaga ng aking tatalakayin sa araw na ito ay tungkol sa grace and faith and the mystery of Christ. At ang karugtong niyan ay the beauty and wonder of God's salvation. Alam nyo kung maunawaan nyo lahat yan, iyan ay wisdom ng Diyos na talagang hirap tayong arukin, no? Even yung grace, even yung faith. Alam natin, pero hindi natin talaga siya lubos na na ma-capture o ma-summarize sa ating isipan. Ano ba yun? No? Kaya pag hindi mo siya naunawaan ayon sa pinapahayag ng Bible, karaniwan, ang ugali talaga ng tao, lalo yung nagdudulong-dulungan, nagbibigay siya ng another definition. Katulad ng faith, nagbibigay siya ng definition ng faith na faith is may power. Diba? O kaya, nagbibigay siya ng definition na kapag tinibayan mo lang ang faith mo, mangyayari yung sinasabi ng Diyos. Para bang pinipwersa mo sa faith mo yung Diyos. Pero ang totoo, pag binasa mo ang Bible, siya ay isang Diyos na wala ka pa, hindi siya nangangailangan ng counsel mo. hindi siya humingi ng payo na, gusto mo bang ikaw lumitaw sa mundong ito o ayaw? Intindihan mo ba, Gabi, yan? Hiningin ka ba ng suggestion na, Gabi, gusto mo bang lumitaw sa mundo o hindi? Ano bang gusto mong buhay? Mahirap? Kaya nga yung mga taong naghihirap, sinisisi nila ang Diyos. Bakit naghihirap sila? Bakit hindi sila mayaman? No? So maraming bagay yan. Pero sa totoo, alam na ng Diyos lahat yan dahil sinabi ng Biblia, wala siyang katulad, siya ang Diyos na nagpapahayag ng katapusan sa umpisa pa lang. Alam niya na ang dulo ng buhay natin. So, ang pinaka-the best, makinig tayo dahil ang Panginoon merong plano at makikita natin yung kanyang ginagawa throughout time dito lang sa sinasabi ng Biblia.
na ito lang yung tanging manual ng buhay ng tao at ng creation, itong Bible. So, ano ba ibig sabihin dito? Kunin ko na lang sa Colossians chapter 1. Ito yung binigay ko kanina sa text sa gawain. Sa Colossians chapter 1, yung eagerness ni Apostol Pablo. Excuse me lang sa English ko babasahin, kasi medyo mabilis ko makatch up sa English. Sabi rito, Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, and Timothy, our brother, to the saints, sa mga binanal o sa mga believers, to the saints and faithful brothers in Christ in Colossae, grace to you and peace from God our Father. We always thank God, the Father of our Lord Jesus Christ, when we pray for you, since we heard of your faith, no? Tuwan-tuwa siya nung nakita niya narinig niya yung pananampalataya ng mga taga-Colosas in Christ Jesus, and of the love that you have for all the saints, because of the hope laid up for you in heaven. Nakita niyo na kagad yung blessing na sinasabi ni Apostol Pablo sa mga believers. Meron na kayong pag-asa, buhay na pag-asa na nakalatag na sa inyo sa nakalangitan. Of this, you have heard before in the word of truth, the gospel. Na narinig nyo na ito noong una pa sa salita ng katotohanan, sa mabuting balita, which has come to you, na dumating na sa inyo, as indeed in the whole world, na ipinapangaral na sa buong sanlibutan, it is bearing fruit. Nagbubunga na sa mga nakakarinig. And increasing, dumadami. Naintindihan nyo ba yon? Na ilan lang silang mga believers sa Jerusalem, sa Judah. Pero nung namatay ang Panginoon, isinend sila ng Panginoon to preach the gospel, di ba? Yung Great Commission, go into all the world and preach the gospel. Alam nyo, after after year 100, 200, 300, sa panahon na ni Constantine, na dati hindi kinikilala ang Christianity, naging iprinuklama ni Constantine na yung Christianismo ay parang state religion na nila, na hindi na nila pinipersecute. Nakita niyo? Kasi hindi nila mapigilan yun eh. Yung sinasabi ni dito, bearing fruit and increasing, as it also does among you, since the day you heard it and understood the grace of God in truth. Just as you learned it from Epaphras, our beloved fellow servants, he is a faithful minister of Christ on your behalf. So ito yung mga unang believers na mga nagpapakalat ng gospel. Most probably, sila yung mga later on na pumalit sa mga apostles. Sila na ngayon yung mga naging bishop ng mga na talaga o naitayo ng mga churches sa iba't ibang lugar. Makikita niya sa yung mga pangalan ng mga tao dyan, sila Clement, sila Nicolas, sila Philip. Yan yung mga unang nangaral. Kapag nangangaral sila, may mga natatayong iglesia ron later on. No? At sila rin yung patuloy na nangangaral sa kanila para lubusin yung kanilang mga kaalaman. So sabi nito, just as you learn it from Epaphras, our beloved fellow servant, he is faithful minister of Christ on your behalf. He has made known to us your love in the Spirit. Ipinaalam nila sa amin ang pag-ibig ninyo sa Espiritu. And so, from the day we heard, sa araw na marinig namin yon, we have not ceased to pray for you. Hindi kami tumitigil na ipanalangin kayo. Asking, hinihingi sa Diyos, that you may be filled. Ito yung panalangin ni Apostol Pablo sa mga taga-Colossae, na kayo ay patuloy na mapuspos o mapuno ng kaalaman, filled with the knowledge of His will, in all spiritual wisdom and understanding. Tandaan nyo to, iba yan eh. Iba yung karunungan na yan. Tandaan ninyo.
yan ay purong karunungan lang na galing sa Diyos. Kasama diyan yung plano na ginagawa ng Diyos na hindi pa nalalaman ng sanlibutan. Kasama diyan yung pagpapakilala kung sino ang tunay na Diyos, ang kanyang mga karakter. Kasama diyan. Hindi nyo makikita sa ano yun, no? Ang kalaban nila sa pagtuturo ng panahon ay mga Gnostic. Ang mga Gnostic hindi naman sila mga disciples ng Panginoon. Sila ay may sariling aral na iba. Esoteric. Nasa kanilang sarili o sikretong community, nakaka-develop sila ng sarili nilang mga knowledge. Kasi yung salitang Gnostic, galing sa salitang Gnosis. Gnosis is knowing. Yung mga kulto, may knowing yun. Kung ano pinagpupulat lahat nila sa kulto. Ha? At alam naman natin na ang espiritong pumapasok doon ay espiritu ng kadiliman. So, nung unang marinig sila sa kanilang pananampalataya, hindi na tumigil sa panalangin ang mga apostol para sila ay lalo pang mapuspos ng kaalaman ng kalooban ng Panginoon sa lahat ng karunungang espiritual at pag-unawa. Sa verse 10 nakalagay, so as to walk, so ano ang dapat bunga nun? So as to walk in a manner worthy of the Lord. Yan na. Kasi yun ay magbubunga kung paano na sila mamumuhay, na karapat-dapat sa paningin ng Panginoon. Fully pleasing to Him, bearing fruit of every good work and increasing in the knowledge of God. Yan. Okay, no? So, balik tayo sa ating paksa. So, sabi ko dito, grace, faith, and the mystery of Christ, and the beauty and wonders of salvation of God. So, yung grace, sabi ko sa dito, no? Yung grace, sabi ko, what is grace ngayon? So, pag tinagalog natin yung grace, ano yun? Biyaya. Diba? Biyaya. Pero pag sinabi mong biyaya, normally na connotation ng isip ng mga tao is something to receive. Yeah? Biyaya, something to receive. Tama rin yun. Tama yun, no? Na kapag na-receive mo, makikinabang ka. Diba? Halimbawa, galing sa abroad, mga nag-aabang ng mga ulo sa abroad, pag nakatanggap sila, ay, kontra sila. May biyaya kami galing sa aming kamag-anak. O kaya sa gobyerno. Sabihin nila, anong dala-dala mo? Blessing yan, galing sa gobyerno. No? Pero dito, ang pinag-usapan nating grace dito, ang biyaya ay biyaya ng Diyos o galing sa Diyos para sa sangkatauhan. Ito ay nasa plano ng Diyos kung paano isinasagawa at sino ang karapat-dapat na magkamit nito. So, nakita nyo? May worthy na tatanggap. Ito ay kagandahang loob ng Diyos, yung kanyang, tinatagalog din natin, ang grace ay tinatagalog na kagandahang loob ng Diyos, na ibinibigay sa lahat ng hinirang. Ano ang purpose nun? Hindi lang siya isang material blessing na ilalagay sa kamay mo. Ang blessing ay sinasabi, yung grace na ito, para magkaroon tayo ng kapatawaran. No? Bigyan sila ng kapatawaran sa lahat nilang kasalanan, na di na panagutin sa mga kasalanan, o sa mata ng Diyos, sila ay mapawalang sala, o kaya sila ay gawing matuwid sa harapan niya. So, ito magre-reflect to, kasi may mga tao nag-iisip, hindi ba ang Diyos ay all loving, mapagpasensya, siya ay mapagpatawad. Pati na lang niya kalimutan yung kasalanan natin. Madali naman niya kalimutan yung kasalanan natin. Di ba? Huwag na lang niya, huwag niya na lang isipin. Huwag na lang niyang pansinin.
Pero ito yung isang malaking misteryo at the same time, ito yung isang malaking katotohanan hindi natin pagkakilala sa Diyos. Ang kasalanan, pag naunawaan nyo sa mata ng Diyos, it always existed before sa mata niya. Ting haharap ka sa Diyos, nakikita ka nga niya, pero nakikita niya lagi ang kasalanan mo. Eh kung gusto ka yakapin ng Diyos, hindi ka pwedeng mayakap ng Diyos dahil sa kasalanan mo. At ang nature ng Diyos, kapag may kasalanan ka, ano? Yung wrath niya. Naandun lagi yung wrath ng Diyos. Yan sinasabi ni sa Romans chapter 1, the wrath of God has been revealed. Ang kapuot ng Diyos ay nahayag sa kalangitan sa lahat ng taong sumisikip sa katotohanan. O tinan nyo to sa example sa Isaiah chapter 1. Pakita ko sa inyo. Ito yung mga tao na merong silang pagsamba sa Diyos. Kala nila okay sila sa harapan ng Diyos. Pero anong wika ng Diyos sa kanila? Ha? Sabi ng Panginoon sa verse 10, hear the word of the Lord, you rulers of Sodom. Sino sinasabihin niyang Sodom dito? Israel. You rulers of Sodom, give ear to the teaching of our God, you people of Gomorrah. So sila rin yung sinasabihan. What to me is the multitude of your sacrifice? Kasi meron silang, di ba? Yung worship nila ay palagi nagsasacrifice sa Diyos. Sabi ng Panginoon, anong halaga sa akin ng mga sakripisyo ninyo, says the Lord. I have had enough of burnt offering of rams and the fat of well-fed beasts. I do not delight in the blood of bulls or lambs or goats. Hindi na ako nalulugod sa mga sinasacrifice ninyo kahit na iyan ay perfecto, kahit na iyan ay matataba. Hindi na ako nagdi-delight yan. When you come to appear before me, who has required of you this trampling of my courts? Ano ibig sabihin yan? Kapag kayo ay lumilitaw sa harapan ko para kayo mag-alay, sino ang naghahanap sa inyo, nagre-require sa inyo sa paghamak sa aking altar, yung aking korte, no? Bring no more vain offering. Huwag na kayo magdala ng walang kabuluhang mga hain. Incense is an abomination to me. Ano yung abomination? Kalapastangan. Maano sa pang-amoy niya sa kanyang pakiramdam. Your new moon and Sabbath, the calling of convocation, I cannot endure iniquity and solemn assembly. Kita nyo, nagre-ritual sila, pero hindi na ma-endure ng Panginoon yung kanilang kalapastangan. Your new moons and your appointed feasts, my soul. Kita nyo? Kinamumuhian ng aking kaluluwa. My soul hates. They have become a burden to me, and I'm weary of bearing them. When you spread out your hands, di ba? Yung mga priest nila, oh Lord, tanggapin mo ang aming mga alay. When you spread out your hands, I will hide my eyes from you, even though you make many prayers. Kahit na ikaw magsalita ng napakaraming mga panalangin, hindi kita pakikinggan, I will not listen. Anong dahilan? Your hands are full of blood. Ano nakikita ng Panginoon? Yung kasalanan mo pa rin. Yung kasalanan mo pa rin. Naalala niyo ba si Moses? Yung ayaw niya sumunod sa Panginoon, parang takot siya. Di ba? Anong ginawa ng Panginoon sa kanya? Isupsok mo yung kamay mo sa iyong kamay. Paglutang, anong nakita niya sa kamay niya? May leprous. Bakit pinakita ng Panginoon na may leprous yung kamay niya? Sinusugo na siya. Kasi pumatay siya ng tao. So, anong pagkakaintindi nun? Pag ang mga parte ng katawan mo ay ginamit mo, parang nagmamat ka kasalanan mo doon sa mga katawan mo. Intindihan mo? Si Isaiah, nung tinawag siya, nung nakita niya yung kabanalan ng Diyos, anong unang ekspresyon na nabanggit niya? Woe to me! Sabi niya, kapag-kapag
habag ako. Dahil isa akong taong may maruming siguro Diyos mo si Isaiah. Basahin natin, Isaiah. Tignan mo. Yung tinawag siya rito. The book of Isaiah. Parang sa chapter 6 yan eh. Ayan o. Ayan o. Verse 5. And I said, Who is me? For I am lost, for I am a man of unclean lips. And I dwell in the midst of the people of unclean lips. O ibig sabihin, yung kanilang tropa ay mga tropang mga chismoso siguro. Kasi Pero alam niyo kung paano ginawa ng Panginoon dyan? Kumuha yung anghel ng tong, kinuha yung coal yung sa altar ng Panginoon, dahil lahat ng property ng Diyos ay banal. Kinuha yung coal doon at idinip kung paano siya nilinis. Idinip lang sa bibig niya. Then one of the seraphim flew to me, having his hand a burning coal that he had taken with tongs from the altar of the Lord. And he touched my mouth and said, Behold, this has touched your lips, your guilt is taken away, and your sin atoned for. Nakita niya kung paano nilinis ng Panginoon? Sa altar ng Panginoon. So, nasa na ba tayo? Tungkol sa grace, no? Yung sinasabi natin grace. So, yung biyaya na sinasabi natin kanina ay ito ay biyaya galing sa Diyos na gusto ng Panginoon na ibigay sa atin. Pero hindi natin naunawaan, kadalasan hindi natin naunawaan the way God. Kasi hindi siya material na makikita mo na literal na inaabot ng Panginoon. Hindi siya material. Di ba ang approach ng Panginoon sa Samaritan woman, tubig? Tandaan niyo, isa lang ang aim nila lagi. Ang aim ng babae ay makakuha ng tubig para hindi na siya mauhaw at magkaroon siya ng buhay na walang hanggan. Naroon na yung eternal life. Yung lalaki na mayaman naghahanap ng ano ba dapat yung gawin upang mag-inherit ako ng eternal life. Sabi ng Panginoon, ibenta mo ang iyong kayamanan at pumahagi mo sa mahirap at pagkatapos ay sumunod ka sa akin. Nalungkot siya. Tumalikod siya sa Panginoon. So, paano niya matatanggap yun? Tandaan ninyo, si Jesus Christ lang ang may kakayanan na ipagkaloob sa kanila yun. Ito yung meaning ng sinasabi ng Panginoon sa Kristo, humihingi ako ng tubig sa iyo, babae. Sabi niya, ba't ka humihingi sa akin ng tubig? Ikaw, Hudyo, hindi ka dapat nakikisalamuho sa mga Samaritano. Ang sagot ng Panginoon, kung nakikilala mo siyang itong humihingi sa iyo ng tubig, at kung ano ang kaloob ng Diyos, kung ano ang gift ng Diyos, siya pa ang hihingan mo ng tubig at bibigyan kanya ng tubig ng buhay. So, kita niyo? Yung purpose ng Panginoon ay mabigyan siya, ito sinasabi natin, na biyaya. Ngayon, pinaliwanag ni Apostol Pablo, kaya nga hindi tayo pwede mag-interpret ng sarili natin dahil ang nagbibigay na interpretation talaga ay ang Bible. Ano sabi ni Apostol Pablo? Ano ba yung gift na yon? Yan. Kayo ay naligtas sa biyaya, or by grace, you have been saved through faith. Ano yung grace na yon? It is the gift. Ano yung kaloob na yon? Ano yung grace na yon? Ano yung grace o kaloob na yon ay binibigay ng Diyos Ama? Si Jesus.
Pero tandaan natin, hindi lang si Jesus yun. Napakalaki, kaya nga sabi ko sa inyo, napakalawak ng konteksto ng salvation na yan dahil hindi siya isang klase lang na kapag natanggap mo na ay ano na, lubos na natanggap mo. Hindi yun. Kaya nga yung sinasabi ng Panginoon sa babae ay bibigyan kita ng tubig ng buhay. Doon sa lalaki, hinahanap niya eternal life, pero hindi siya nag-respond sa Panginoon, tumalikod siya. Kaya nga sinabi ng Panginoon doon sa mayaman na lalaki, it is impossible for a rich man to be saved. But it is easier sa camel na pumasok sa butas ng karayom kaysa sa isang mayaman na makapasok. Bakit imposible sa mayaman? Doon sa lalaki lang yun, ha? Tandaan nyo, maraming mayaman na tulad ni Solomon, ligtas yun. Ha? Bakit Kasi hindi niya pwedeng hirap siyang ibigay o alisin yung kayamanan niya sa sarili niya para matanggap niya yung binibigay ng Panginoon. Tandaan niyo, ang puso ng tao, parang kamay yan. Kapag nakahawak na yan sa kayamanan, hindi na yan tatanggap ng mga spiritual na bagay na ibinibigay ng Diyos. Kaya sinabi ng Panginoon, di ba? For where your treasure is, there your heart also. Kung ang iniisip mong kayamanan ay kayamanan lang sa lupa, doon nakakagat ang puso mo. Pero kung iniisip mo ang kayamanan ay meron sa langit, at yung kayamanan na yon ay buhay na walang hanggan, ay pagkakaloob ng Panginoon, iyon ang pangahawakan mo, iyon ang pananampalatayanan mo. So, doon kay Nicodemus, yung salvation naman ay nilagay ng Panginoon by way of born again. Diba? Unless you are born again, you cannot see the kingdom of God. Unless you are born of water and spirit, yan. Tingnan ninyo, no? Ang salita dyan, you must. Kaya napakahalaga, you must be born again. Ano yun? Compulsory yun. You must be born again. So, ito, pero ang ano pa rin yan, ang dulo pa rin yan ay eternal life. Buhay na walang hanggan. Pero dito, dinaan ng Panginoon sa kanilang kwentuhan o sa kanilang usapan patungkol sa born again. So, ano ba yung born again? Normally, ang thinking ng tao sa born again ay ipanganak ka muli. Pero physically. Kapag ipinanganak ka na, imposible ka nang ipanganak muli. Dahil ang ipinapanganak maliit, hindi na malaki. hindi ka pwedeng ipasok ulit. Kasi napupunan ng magulang mo, mas malaki ka na sa magulang mo. Pero, sinasabi ng Panginoon, kailangan ipanganak ka na muli. Pero dito, kapanganak ka, kaya nga hindi natin naintindihan, tinan nyo, no? Isang paraan, kaya hindi nila paniwalaan o hindi nila matanggap si Jesus Christ dahil yung pananalita ni Jesus Christ talagang out of this world. Kaya nga sinabi ko sa inyo kanina, yung panalangin ni Apostol Pablo sa hiwaga ni Kristo, the mystery of Christ. Kaya hindi siya matanggap kasi hindi siya kilala. Yung mga salita niya hindi matanggap ng tao kasi parang out of this world.
Dito, yung meaning ng born again, tingnan ninyo, no? Merong meaning, may kita natin sa original word, makakakita tayo ng clue dito sa original word. Yan, born. Born is ginao. Ha? To be brought forth. Pero yung again, hindi actually again. Kundi nakalagay dyan is anoten. Anoten. So, ang meaning ay from above. So, magkakaroon ka ng clue dyan. Hindi actually katulad ng sinisilang na ilalabas ka uli. Hindi yan ay sinilang mula sa taas. So, anong way ng may silang ka mula sa taas? Paano mo maiisip na ikaw ay sinilang mula sa taas? Mula sa salitang gift. Mula sa salitang grace. Yung grace is something that you need to receive. Katulad ng babae rin, na eternal life yung hinahanap niya. Pero sabi ng Panginoon, ibibigay ko yung eternal life na yan sa tubig na ibibigay ko sa iyo. So binigyan ko na kayo ng clue about the water, di ba? Di ba? The Spirit. Spirit. Oh. Ito rin ang paliwanag ni Apostol Pablo. Galatia chapter 4. Yan. Kita nyo? Sa verse 4. But when the fullness of time had come, God sent forth His Son. So alam natin yan. Pinadala si Jesus Cristo. Born of a woman, Mary. Born under the law. Ipinanganak sa ilalim ng kautusan ni Moises. To redeem those who are under the law. Hindi lang si Moises yun, pati tayo. Dahil nagkasala na tayo sa kautusan ng Diyos. So that we might receive adoption as son. Yung kapanganakang muli pala, hindi ka para ipanganak na ikaw maging katulad ng Diyos, kundi ikaw ay adopted son. Ang pinanganak talaga dito sa lupa, na talagang true son, is Jesus Christ. Pero sa pamamagitan ng kanyang son, si Jesus Christ, tayo ay magiging anak din ng Diyos. So sabi dyan, so that we might receive the adoption as son. Because you are sons, so kailan ka nagiging sons? When you believe. When you believe. Tingnan muna natin yung John chapter 1 verse 12. Ito yun. But to all who did receive Him, who believe in His name, He gave them the right to become children of God. Ito yun. Hindi ka kailangan panganak dito. Kundi sa pagtanggap at pananalig mo kay Yesu Kristo. Ha? At ang pagiging anak ka ng Diyos ay isang karapatan o isang kapangyarihan na ibinibigay ng Diyos sa iyo. Idinideclare ng Diyos yun. Pero hindi lang na-under sa declaration ng Diyos yun. Ha? Hindi lang yun under sa will ng Diyos. Ayan o. Born not of blood, not of the will of the flesh, nor the will of man, but the will of God. Born of God. The will of God. Nakita niyo? So, hindi lang yun under declaration or will ng Diyos na ikaw ay panganak. Kundi, ibalikan natin yung Galatia. And now, because you believe, you are now the sons of God, anong gagawin ng Diyos sa iyo? God sent the Spirit of His Son into your heart, crying, Abba, Father. Meron siyang gagawin. So, maintindihan mo na ngayon yun, yung born again. Ano ba yung meaning ng born again natin? Born from above. So, hindi imposible. Posible kay Jesus Christ, pero sa iyo, imposible dahil hindi mo alam yung way ng Diyos sa pagiging born again. So, maintindihan mo na. Ang tanong ngayon, paano mo malalaman? Andito pa rin tayo sa grace, ha? So, yung grace na yon ay tinanggap mo, which is the eternal life, which is the Holy Spirit, and another way, which is the Spirit of His Son. Diba? Nakita niyo na. Ngayon, paano mo maunawaan na ikaw talaga ay tumanggap
ito yung ilang kaalaman na malalaman mo na ikaw ay tumanggap. Ah, ito ang paliwanag ni Apostol Pablo. Ha? Sa verse 12. Sabi diyan, now, we have received not the spirit of the world. Ngayon, hindi tayo tumanggap ng espiritu na galing sa sanlibutan o sa mundo. But the Spirit who is from God. So, paano mo malalaman na ikaw ay tumanggap ng espiritu ng Diyos? That we might understand the things freely given to us by God. Pag nagkaroon ka na ng kaalaman o karunungan na maunawaan mo kung ano ang mga libre na spiritual na bagay na ibinibigay ng Diyos sa iyo. Nabibigyan ka na ng unawa. Naiintindihan mo na. Hindi ka na masyado nagtatanong. Ha? Ha? Dahil sabi ni Apostol Pablo, we impart, nagbibigay kami, we impart this word not taught by human wisdom, but taught by the Spirit. Ang ibinibigay namin, hindi mga salita na tinuro ng karunungan ng tao, kundi mga salita na tinuro ng Espiritu o ng Espiritu ng Diyos. Kaya nga lagi ko sinasabi sa inyo, huwag niyong paghiwalayin yung Espiritu at yung salita ng Diyos. Sabi ng Panginoon, my word is spirit and life. Ha? Kasi yung the very word ng Diyos, yun lang ang tanging bagay na magbibigay sa iyo ng kaunawaan tungkol sa gawa ng Diyos, tungkol sa katangian ng Diyos. Dahil merong ibang salita na ginagamit ang dyablo na parang malalaman mo na may katotohanan pero mag-iiba na ang pananaw mo kasi meron na siyang dinagdag. Ang whole truth nandito lang sa Word of God sa Bible. Pero huwag kang tatanggap ng mga katotohanan na hindi galing sa... Kaya nga sinabi ko sa inyo last time, di ba? Yung sa temptation, ano sabi ko sa inyo? Don't believe the Word of God. Don't believe the very Word of God na ang nangangaral ay galing sa dyablo. Kinukot ng dyablo. O kaya kinukot ng servant ng dyablo. Huwag mo paniwalaan yun kasi trap yun. Trap yun. Meron siyang ibang motibo roon. Kaya niya ginamit yung salita na yun. Hindi mo makikita ang buong katotohanan doon, pero ginagamit niya lang yung Word of God as a trap for you. So ano yung grace na yon? So naintindihan natin yung grace na yon, ito mismo ay si Jesus Christ sa pagtanggap sa Kanya. Kapag tinanggap natin siya, hindi lang siya ang tinanggap natin, no? Tinanggap din natin lalo na ang Kanyang salita, at the same time, tinanggap din natin ang Kanyang Espiritu. Tinanggap din natin yung ginawa niya sa krus. Kasi napakahalaga yun. Magiging personal ninyong katangian yun. Natitingnan ng Diyos Ama. Well, kapag kayo ay sumampalataya sa Panginoon, ang pananaw ng Biblia, kayo ay ibinibilang na kay Jesucristo. Kaya anumang bagay na ginawa ng Panginoon, anumang bagay na ibibigay ng Diyos Ama kay Jesucristo, anumang bagay na pag-aari na meron si Jesucristo, magiging pag-aari din ninyo. Naintindihan niyo? Kaya nga binabalikan ko lagi sa inyo, ano yung mystery of Christ? Mystery of Christ kasi, Diyos siya, pero hindi ka makabahagi sa Diyos. Hindi ka magiging Diyos. Kundi yung mga bagay na ibinibigay ng Diyos Ama pertaining kay Jesus Christ. Ano yun? Nung sinugo ng Diyos Ama si Jesus Christ, sabi ng Biblia, ito ang aking anak, ang lubos kong pinalulugdan. At alam naman natin ngayon
na sa pamamagitan ni Jesus Christ, sa pananampalataya sa Kanya, na ituturing din tayong anak, pero adopted son. Di ba? Adopted son tayo. Pero tayo ay mayroong parehas na espiritu dahil sabi ng Biblia sa Galatians chapter 4, God set forth the Spirit of His Son into your heart. Kaya yung Ama, ang turo ni Jesus Christ about prayer, tawagin nyo ang Diyos doon, Father, Ama namin, sumasalangit ka. Kasi, Ama mo na siya dahil sa Espiritu na tinanggap mo mula sa Kanya. So, yan na yung relations. Sa Katoliko, tingnan nyo, no? Sa kanila, ayoko sabihin to dahil gusto ko siraan sila. Hindi. Sa kanila, ang grace na iniisip nila, sa John chapter 6. Medyo malalim ito. Iniba nila yung interpretation. Tingnan nyo ha. Papaliwanag ko sa inyo. Ito yung doktrina nila eh. Kala nyo, yan, 13th, no? Decree. Yung dinikree nila concerning the Holy Sacrament. Ano sabi nila dyan? Ha? Oh. Ito yun. In the first place, sabi niya, the Holy Synod, ano yung Holy Synod? Yung council, yung pagpupulong ng mga obispo. In the first place, the Holy Synod teaches and openly and simply professes yung kanilang pinaniniwalaan that in August sacrament of the Holy Eucharist, after the consecration of the bread and wine, matapos na raw i-consecrate o i-consagra o pabanalin ng priest yung bread and wine, our Lord Jesus Christ, true God and man, is truly real and substantially contained. Ano ibig sabihin ng truly and really? Contained. Ano yung contained? Doon sa Eucharist. Natunay na yung kanyang katawan at dugo naroon sa tinapay. Hello? Anuhain nyo to ha? Kapag matapos daw i-consecrate ng priest yung Eucharist at saka yung kupita, tunay na magiging katawan at dugo ng Panginoon sa Kristo yung tinapay at yung katas ng ubas. Iyon ang sinasabi niya. No? Truly and really substantially contained under the species of those sensible things. Yung mga sensible things na yan ay hinahawakan nila. For neither are these things mutually repugnant, that our Savior Himself always seated at the right hand of God. Hindi raw ito yung kainisan mo, kagagalitan mo na paniniwala na napupunta sa tinapay at dugo si Kristo kahit na siya ay nasa tabi ng kanan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ha? Nuhain niya na. Naririto siya. Tunay na ito ay katawan at dugo. Kahit na ang Panginoon ay lagi nakaupo sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, ayon sa natural na mode ng kanyang existence. And that nevertheless, He be in any other place sacramentally present to us in His own substance by a manner of existing, which, though we can scarcely express it in word, yet we can
by understanding illuminated by the Spirit. Kasi iniisip nila dyan, ang Diyos daw ay Espiritu na nasa lahat siya ng dako. Pwede siya nasa elemento ng tinapay. Iyon daw ay pwede nating maunawaan sa pamamagitan ng pananampalataya. Okay lang naman, no? Pero yung pagiging tunay na dugo at tinapay, yung katas ng ubas tunay na dugo at yung tinapay ay tunay na katawan, medyo malabo yun, no? Anong nakalagay dyan? Illuminated by faith, conceived and we ought most firmly believe, no? Kailangan ito ay matibay nating pananaligan, firmly believe, to be possible unto God, for thus all our forefathers, as many as were in true Church of Christ. Katulad din daw ng mga naunang mananampalataya, mga forefathers na sinasabi nila, as sa tunay na Iglesia ni Cristo, who have treated of this most holy sacrament, have most openly professed that our Redeemer instituted this so admirable a sacrament of the Last Supper, when, after the blessing of the bread and wine, he testified and expressed in clear words that he gave them his own very body. Tama nga naman, sinabi ng Panginoon, di ba? Ito ang tinapay, o hindi sinabi niya tinapay, ito ang aking katawan ay binibigay sa inyo. Tama, no? And his own blood, with word which recorded by the holy evangelist and afterwards repeated by St. Paul, whereas they carry with them the proper and most manifest meaning in which they were understood by the fathers. It is indeed, yun nyo, no? Pinapaunawa daw nila na iyon daw ay naunawaan ng mga church fathers. Kaya iyon ay kinuha nilang doktrina. Pero basahin mo ang Bible, basahin mo ang sinulat nila Apostol Pedro, Apostol Pablo. Wala kayong makikita na turo nila na pag sinabi, ito, ginaganap natin itong Holy Communion. Itong tinapay ay tunay na dugo. Wala silang ganung additional na salita. Itong tinapay ay tunay na katawan ni Kristo at itong atas ng ubas ay tunay na dugo. Hindi nila ini-stress yun. Anong sabi ni Apostol Pablo? Ayan, wala silang dagdag na paliwanag. Kung ano ang tinanggap namin sa Panginoon, iyon din ang ibinibigay namin sa inyo. Ng gabing ang Panginoon ay pinagkanulo, kumuha siya ng tinapay, matapos siya makapagpasalamat, piniraso niya ito at sinabi, ito ang aking katawan, ibinibigay ko sa inyo. Do this in remembrance of me. In the same way, sabi niya, he also took the cup. Inulit lang ni Apostol Pablo yung sinabi ng Panginoon, pero wala siyang additional na stress. Para talagang yung paliwanag ng mga Katoliko ngayon. Ang sabi ng Panginoon, ang sabi ni Apostol Pablo, ito ang aking tinapay na ibinibigay ko sa inyo, dapat dinagdagan ni Apostol Pablo. Ito ay nagiging tunay na katawan. Wala Wala siya. Inulit na lang ni Apostol Pedro ni Pablo ang salita ng Panginoon. Pero unawain ninyo habang sinasabi yan ni Jesus Christ, ito ang aking katawan, ang tanong ko, asan talaga ang tunay niyang katawan? Yung may hawak ng tinapay. Tapos, pag sinabi niya na, ito ang aking katawan, binibigay ko sa inyo, kainin nyo, kakainin pa niya yung sarili niya katawan? Naunuhan niyo ba yun? Nung kinain niya yung tinapay, kinakain niya rin sarili niya katawan? Yun nga yung pagpapaunawa ng mga Katoliko na nagiging tunay na katawan daw ni Jesucristo. Kaya nga kulto yun. Kaya nga nililinaw natin kulto yun. Iyon ay
iyon ay demonic. Kung titingnan mo, iyon ay demonic. Hindi, alam ko, hindi nyo pa lubos na maisip yan. Kasi binabago niya yung tunay na mensahe. Kasi ang kanilang pananaw dyan, galing dito, tinan nyo. Ito ang kanilang ano. Dito nila kinuha yung meaning diyan. Nagkakaroon ka ng buhay na walang hanggan pag kinain mo yung kanyang tinapay. Yan. Yun. Sabi ng Panginoon, truly, I say unto you, unless you eat the flesh. Yan yung pinagkunan ng doctrine nila. Unless you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, you have no life in you. Flesh na sinabi niya dyan. Yan ba talaga pinapakain ni Jesus Christ yung kanyang katawan? Pag hindi mo raw kinain yung kanyang laman, hindi mo ininom yung tunay na kanyang dugo, hindi ka magkakaroon ng buhay. Pero itong paliwanag na to, hindi mo na makikita sa apostol yan. Whoever feeds on my flesh and drinks my blood has eternal life. I will raise him up in the last days. My flesh is the true food and my blood is the true drink. Saan ba talaga inialay ni Jesus Christ ang kanyang katawan? Para magkaroon tayo ng buhay. Inialay niya sa krus. Inialay niya ang kanyang katawan sa krus para ang kanyang kamatayan at ang pag-shed ng kanyang blood ay magiging kapatawaran sa kasalanan natin. At yung kapatawaran ng kasalanan natin, doon tayo magkakaroon ng buhay. Paano? Tanong ko sa inyo, paano tayo magkakaroon ng buhay matapos na mag-shed ang blood ni Jesus Christ at magkaroon tayo ng kapatawaran sa harapan ng Diyos Ama? Paano? Inakyat ng Panginoon Kristo yung kanyang dugo doon sa templo sa taas. Yan yung sinasabi ng Hebreo chapter 9. But when Christ appeared as a high priest of the good things to come, then through the greater and more perfect tent or temple, not made with hands, He entered once and for all in the holy place sa langit, not by means of blood of goats and calves, but by means of His own blood. Kita nyo, dala niya yung kanyang sariling dugo. So doon niya nakuha yung eternal redemption. The securing the eternal redemption, yung walang hanggang pagliligtas sa atin, doon niya nakuha. Ano ang nakuha ni Jesus Christ doon matapos niya ma-accomplish yung shedding ng kanyang blood? Kasi yung shedding ng kanyang blood na-satisfy ang alin? Yung justice ng Ama. Na-satisfy yung justice ng Ama na hinahanap niya. The soul who sinned is the one who died. Na-satisfy ng Panginoon yun. Nabayaran na yun. Nasagot na yung kautusan na yun. Na-demolish na yun. Nagkaroon na ng kasagutan yun. Ngayon, paano na-secure ni Jesucristo yung eternal redemptions na yun? Nang ipagkaloob na ng Ama ang Holy Spirit. Doon na ibinuhos ng Ama yung Holy Spirit. Kasi ang Holy Spirit, ang buhay ng tao. Tingnan nyo. Hindi lang si Kristo ang Savior natin. Ang buhay ng tao, nasa banal na Espiritu. Maliban na tayo ay hindi tumanggap ng banal na Espiritu, wala pa rin tayong eternal life. Kasi ang eternal life nasa ano? Yung sinasabi niya sa Joel chapter 2. Di ba? Kung naintindihan nyo, yung sinasabi sa Joel chapter 2 verse 28.
Ang sabi riyan, and it shall come to pass afterwards. Ano yung afterwards? Mangyayari pagkatapos. Ano ang mangyayari pagkatapos? Yung pagbuhos ng banal na Espiritu. Pagkatapos ng ano, mangyayari yung buhos ng banal na Espiritu. Yung katamatayan lang ni Jesus Christ, pagkatapos ng kamatayan ni Jesus Christ, nasatisfy na ang Father, doon na yung promise ng Father na ibibigay niya yung buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Espiritu. Kasi ang buhay ay nasa Espiritu. Wala sa Eucharist. Hello, wala sa Eucharist. Pero ang Katoliko, kailangan kumain ka ng Eucharist kasi ando ng grace, na ando ng biyaya, na ando ng buhay na walang hanggan. Pag hindi mo nakain yan, hindi ka mabubuhay. Dadagdagan ko pa ng paliwanag sa inyo. Oh. 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 Ang sabi niyan, you, however, are not in the flesh, but in the Spirit. If, in fact, the Spirit of God dwells in you. Kayo ay wala na sa laman, kayo ay nasa Espiritu, kung ang katotohanan, ang Espiritu ng Diyos ay nananahan na sa inyo. Ha? At ang sino mang walang Espiritu ni Jesucristo, siya ay hindi kabilang kay Kristo. Nakakabilang ka lang kay Jesucristo kapag ikaw ay may Espiritu na ni Kristo. O ngayon, ang sabi ni Apostol Pablo, but if Christ is in you, although your dead body is dead because of sin, the Spirit is life because of righteousness. If the Spirit of Him who raised Jesus from the dead dwells in you, nakita niyo? Ano sabi ni Jesus Christ? Kung nakikilala mo itong humihingi sa iyo, at kung nakikilala mo ang kaloob ng Diyos, yung regalo ng Diyos, so ngayon, lawakan niyo ang pananaw ninyo. Sinabi ko sa inyo, ang grace ay natatanggap. Di ba? So isang katotohanan ng grace, ano yon? Si Jesus Christ. Kasi siya yung gift ng Father. Di ba? Siya ang ibinigay ng Diyos Ama. He is the gift of God, ibinigay sa atin. Pero hindi para kainin. At yung hostya, hindi para gawing tunay na dugo at inumin para ka magkaroon ng buhay. Hindi yon. Intindihan nyo? Pero ginawa ni Jesus Christ yun. Kaya nga siya naging gift. Imbis na ikaw ang gagawa nun, si Jesus Cristo ang gumawa nun para sa iyo. Intindihan nyo? Matapos gawin ni Jesus Cristo yon, hindi pa rin natatapos yung pagbibigay ng buhay na walang hanggan. Iyon pa lang ang first step ng pagbubukas ng buhay na walang hanggan. Kasi ang buhay na walang hanggan talaga ay nasa Espiritu ng Diyos. Ibubuhos na ng Panginoon. Matapos nagawa ni Jesus Christ yun, ibinuhos ng Diyos Ama yun, pero the way na ma-receive mo yun, paano? It is still by faith. Sa pananalig kay Yesu Cristo. Kasi kailangan kumpletong storya yun na hindi lang sa kamatayan ni Yesu Cristo. Hanggang sa tayo ay tumanggap ng banal na Espiritu. So ngayon, pinapaliwanag ni Apostol Pablo, kung ang Espiritu niyang muling nagbuhay kay Yesu Cristo ay nananahan na sa inyo, He who raised Christ, Jesus from the dead, will also give life to your mortal body through saan? Sa hostya? Through sa iinumin mong wine na nagiging tunay na dugo ni Jesus Christ? Hindi. Through the Spirit na nananahan sa inyo. Kaya nga nililinaw natin, paano natin tatanggapin yung Espiritu na yon na sinasabi?
Pinaliwanag din ng Panginoon yan. Yung John chapter 17. Paulit-ulit ko na sinasabi sa inyo, if anyone thirsts, let him come to me and drink. Sabi ng Panginoon, whoever believes in me, as the scripture said, out of his heart will flow living water. Sabi ni Apostol Juan, now this he said about the Espiritu. Ito sinasabi ng Panginoon tungkol sa Espiritu, whom those who believe, yung mga mananampalataya sa Kanya ay tatanggap. So kapag ikaw sumampalataya, direkta ikaw ay tatanggap ng Banal na Espiritu. So tingnan nyo ha. Kaya unawain ninyo, maraming pagpapahayag ang Bible na pinapaliwanag ko sa inyo para maunawaan nyo. Sa babae, yung buhay na walang hanggan ay ipinipresenta ni Jesus Christ po magitan ng tubig. Diba? Kay Nicodemo, yung buhay na walang hanggan, ipinipresenta ni Jesus Christ, mga born again. Pero hindi niya naintindihan yung born again, yung pala ay ipanganak mula sa itaas. Ibig sabihin, siya ay tatanggap ng Espiritu ng Diyos na ibibigay mula sa taas. Nakita niyo? So, yung Espiritu na iyon ay magbibigay buhay sa inyo. Pero ibang paliwanag ni Apostol Pablo, nakikita ninyo, tapos kayong tumanggap ng Espiritu ng Diyos, ano ang ginagawa? Ano pa isang pananaw na ibinibigay ng Bible? Nakalagay sa Ephesians chapter 1 verse 13, in Him, meaning kay Jesus Christ, in Him you also, when you heard the word of truth, nang marinig ninyo ang salita ng katotohanan. Ano yung salita ng katotohanan? Gospel. When you heard the word of truth, the gospel of your salvation, at matapos na pinanampalatayanan ninyo, believe in Him. You believe the gospel, you believe in Him. Ha? Ano nang gagawin ng Diyos? Dahil kayo tatanggap ng Banal na Espiritu, ang pananaw din ng Bible, kayo ay siniselyuhan. Nakita niyo? Yung guarantee na yung Banal na Espiritu palang tinanggap mo, isa ring selyo na garantiya ng iyong kaligtasan. Nasaan yun? Nasa hostya ba yun? Nasaan yun? Nasa dugo ng kupita ba yun? Nasa wine? Wala. Pero sila, kaya nga may kita ninyo, no? Yung communion, iniba na nila ang tawag doon. Tinawag na nila yung mass. Misa. Yung communion, pinalitan nila ng pangalan yung ginawa na nilang mass, misa. At hindi rin natin naintindihan yung sineselebrate natin tuwing Pasko. Ini-interpret natin Pasko, pero ang English word doon, ano yung English word doon? Pasko. Christmas! Ang meaning ng Christmas is misa ni Kristo. Communion yun. Hindi niya naintindihan yung Christmas ay communion ni Kristo. Ngayon nyo lang naunawaan. Yung Christmas na sineselebrate nyo, actually, communion ng Katoliko. It is Christmas. Kasi yun ang sentro ng doktrina ng buong Katoliko ngayon. Napakahalaga na kayo ay mag-participate dito sa communion na ito. Kasi pag hindi kayo nakapag-participate, wala kayong buhay na walang hanggan. Wala kayong grace. Yung grace dito pinapadaan. At kapag ginagawa nila yung communion na yon, alam niyo ba ang pagkakaintindi nila? Bumubukas ang langit at ang kapangyarihan ng Diyos umaagos sa kanila. At yung biyaya ng Diyos aagos sa kanila pag umudo sa communion na yon para maibigay sa inyo at magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan.
Ganon ang grace na intindi nila through Mass, through communion. Kaya nga, ang lalaki ng signal. Nakita niyo yung signal na yung sign ng communion sa kanila? Yung hawak ng pare, ng bilog, na mayroong parang mga araw-araw na ganon. Yun yung body of Christ. Wala namang simbolo sa mga apostol yun. Sila lang ang panukala lahat nun. Ngayon, papaintindi ko sa inyo. Since naintindihan nyo na hindi yan ang communion ng Panginoon. At hindi rin dyan dumadaloy yung biyaya ng Diyos. Ano ngayon ang kadelikaduhan? Dahil hindi yan sa Diyos, sa madaling sabi, iyan ay kanino? Sa Diablo. Ito ngayon ang paliwanag ni Apostol Pablo. Paliwanag ko sa inyo. Sabi ni Apostol Pablo, "Therefore, my beloved, flee from idolatry. I speak to a sensible people, judge for yourselves what I say. A cup of blessing," ito yung kupita, "a cup of blessing that we bless, is it not a participation in the blood of Christ?" Yung kupita ba na pinagsasaluhan natin? Hindi ba ito ay pakikibahagi sa dugo ni Kristo? Intindihan niya. "And the bread we break." Tinapay pa rin Tinapay pa rin ang paliwanag niya, "The bread we break, it is not a participation of the body of Christ." Tinapay pero simbolo ng katawan ni Kristo. "Because there is one bread, we who are many are one body, for we all partake of one bread." So ito yung meaning. Kapag tayo nagpapartake ng tinapay na pinapiraso, ibig sabihin, ikaw ay nabigyan ng katawan ni Kristo, ikaw nabigyan ng katawan ni Kristo, ikaw nabigyan ng katawan ni Kristo. Since kayo ay nabigyan ng katawan ni Kristo, kayo na ngayon ay membro ng iisang katawan ni Kristo. Naunawaan niyo na? "Because there is one bread, we who are many are one body, for we all partake of one bread." Ano ba ang pinartake natin? Ano ang pinartake natin? Ano ang kinuha natin? Ano ang kinain natin? Yung tinapay. Yung tinapay na simbolo ng katawan ni Yesu Kristo. Yun lang yung meaning nun. Hindi yung pagiging totoong katawan ni Kristo. "Because there is one bread, we who are many are one body, for we all partake." Ano yung pinartake natin? Yung communion, yung body. We all partake of one bread. "So consider the people of Israel are not those who eat sacrifices participant in the altar." So, i-considera nyo yung mga tao sa Israel. Sila yung mga kumakain doon sa altar nila, sila ay nakikibahagi sa gawain sa altar. Naintindihan nyo? So tayo rin, kapag tayo nagko-communion, nakikibahagi tayo sa kanino? Kay Kristo, sa kanyang katawan, sa kanyang dugo. Nakikiisa tayo. Ngayon, why do I imply them? Bakit ko ito pinapahiwatig, sabi ni Apostol Pablo? Ano ibig sabihin nito? Anong pahiwatig nito? Ang pagkain bang ini-offer sa Diyos-Diyosan ay may kabuluhan? O ang mga Diyos-Diyosan ay may kabuluhan? Hindi, sabi niya. I imply, pinapahiwatig ko, na ang ginagawa ng mga pagano ay ino-offer nila kanino? Sa idol? Saan nila ino-offer? Sa idol? No! Sa demon. Kapag sila nagagawa ng sacrifice nila, nakikipag-participate sila kahit na may idol dyan, hindi nila ino-offer yung sa idol, ino-offer nila sa demonyo. Kaya sila ay nakikipag-participate sa demonyo.
Hmm. Kaya sabi niya, no, I imply what the pagans sacrifice, they offer it to demons and not to God. At ang babala ni Apostol Pablo, I do not want you to be participants with demons. So pag mali ang participation nyo sa communion, hindi ka nakikipag-participate sa katawan at dugo ni Yeso Kristo kasi mali na yung meaning nun. Nakita niyo kung gaano katalino ang Diablo? Kung paano niya i-twist? Naunawaan niyo kung paano niya i-twist? Even dun sa very basic ng communion. Pero marami nagpa-participate. At kala nila yung pagpa-participate nilang yon ay partisipasyon sa katawan at dugo ni Kristo. Hindi. Kasi hindi yun ang paraan ng paglalarawan at pagpapaliwanag ng mga apostol at ni Yeso Kristo. So, nailigaw na sila. Yan ang sinasabi ko sa inyo sa prayer natin lagi. Na sa daming turo, sabi ko, Lord, wag mo kaming idalhin dyan sa maling katuruan na yan. Ha? Kaya sabi niya, sabi ni Apostol Pablo, you cannot drink the cup of the Lord and you cannot drink the cup of the demon. You cannot partake the table of the Lord and you cannot partake the table of the demons. Gagalitin niyo ba ang Panginoon sa pagjejealous sa inyo? Ang Panginoon ay jealous. Are you stronger than He? So nakita niyo? So yung pinapaliwanag ko sa inyo kanina, nilinaw lang natin about grace. Kasi iba yung pinick up ng ibang religion dyan, lalo na yung pinanggalingan natin. Iba ang pagkakaano nila dyan. Ang mahirap dyan, tinan nyo, no? Sa kanilang doktrina, sa Council of Trent, pag hindi nyo pinaniwalaan at ayaw nyo mag-participate sa ginagawa nila na ganon, pakasumpain kayo. Yan, nakalagay dyan sa kanila. Kasi yun ang pinakabanal sa kanila. Ayan, transubstantiation. Nagiging dugo at tunay na, ibig sabihin ng nagbabago. Katulad nung lalaki ka, naging babae. Sa dugo ni Yeso Kristo at saka sa iyan ay alak, nagiging tunay na dugo. Iyan ay tinapay, nagiging tunay na katawan ni Yeso Kristo. And because that Christ, our Redeemer, declared that He is offered under the species of bread to be truly His own. Kita niyo? Dineclare daw siya na inoffer ng Panginoon ang kanyang ang kanyang katawan. Saan niya inoffer? Sa tinapay, sabi nila. Ang pinapaliwanag ko sa inyo, inoffer ni Yeso Kristo sa krus para yung hustisya at batas ng Diyos matugunan. Hindi sa tinapay. Walang kwenta yung ng tinapay. Pero sila, yun ang kanilang thinking, no? Inoffer daw sa species ng bread to be truly His own blood. Kaya sabi ni R.C. Sproul, hindi talaga ako naniniwala diyan kasi yung kanilang misa, yung kanilang communion ay panibagong sakripisyo daw ng katawan at dugo ni Yeso Kristo. Although it is bloodless. Pero tunay daw na pag-sacrifice muli, tunay daw na pag-sacrifice muli sa pamamagitan ng pari na. Yung mga pari na daw nagsasacrifice ng tunay na katawan at dugo ni Yeso Kristo. Kahit na iyon ay bloodless. Ang linaw sa Bible. For Jesus was crucified once and for all. Isang beses lang siya na-sacrifice. Hindi na kailangan palagi na i-sacrifice sa pamamagitan ng tinapay at dugo.
Kaya naunawaan nyo, maling-mali na talaga yung doktrina nila. Pero yan ang tinatayo nila hanggang ngayon. At pinakasentro ng kanilang religion yan. Kahit saan sila pumunta. Pangunahin yan. Nilalakad nila yung ostya at yung kupita. At kapag hindi ka nag-participate doon, hindi ka maliligtas. Pero as pinaliwanag ko sa inyo, hindi na yan sa Panginoon, kaya yung participation nila hindi na para sa Diyos. Participation na yan sa ibang Diyos. At yan ang nakakatakot. Ayan siya sabi ko sa inyo. Anatema, nakasumpain. If anyone deny it, ang sino mang magkakaila, that in the sacrament of the most holy Eucharist, sakramento ng banal na Eucharistia, that are contained truly, really, and substantially, the body and blood together with the soul. Hindi lang katawan ha. Unawain nyo ha, yan ang sabi nila. Sa Eucharist na ito, sa tinapay na ito, at saka sa wine na ito ay tunay at substantially na katawan at dugo, kasama na ang kaluluwa at pagka-Diyos ng ating Panginoon Kristo. Together with soul and divinity of our Lord Jesus Christ, consequently the whole Christ, He is therein as a sign. Pag sinabi mo raw na ito lang daw ay mga sign or figure or virtue, hindi ang tingin mo ay tingin nila, baka sumpain kayo. Nilagyan na nila ng door lock. Nilagyan na nila ng lock yung kanilang pananampalataya. Daming dagdag. Pati yung pagka-Diyos daw at saka yung kanyang kaluluwa kasama na raw doon kasama doon sa sa tinapay at saka sa katas ng ubas. Naintindihan mo ba yun? Yung nagka-communion ka, Lord, ang kaluluwa mo nandito, pati ang pagka-Diyos mo nandito. Kakainin ko to para magkaroon ako ng buhay na wala hanggan. Kakainin ko to para tanggapin ko ang grace mo. Kita niyo? Kung gaano na minanipulate ng Diablo ang doktrina nila. So, hanggang dyan lang mo tayo. Sa purihin ng Panginoon, tayong lahat ay tumayo. So, lagi ko itong pinaintindi sa inyo, Di tayo naniniwala sa mga bagay na walang katotohanan. Kundi, ang sabi ng Bible, sa 1 John chapter 5, pumarito si Jesucristo, ito lagi ko pinapaalala sa inyo. Hindi yung religion ang tinanggap natin, kundi ang pinapaalala ko sa inyo ay yan. Lagi ko sa inyo, ang purpose ng pagparito ng Panginoon hindi para makilala lang siya sa pangalan. Pumarito, nalalaman natin na si Jesucristo, anak ng Diyos, at pumarito siya, has come, and has given us understanding. At yung understanding na yon mula doon sa tamang pagkaunawa sa mga sinasabi niya at sa mga ginagawa niya at kung ano yung purpose ng kanyang kamatayan. Yan ang pinapaunawa ko sa inyo. At kapag naunawaan natin yan, tinanggap natin ang buong sa ating buhay, na iyan ang paraan ng Diyos kung paano tayo lilinisin sa harapan ng Diyos Ama, kung paano tayo babanalin, kung paano tayo gagawing anak ng Diyos, at kung paano natin tatanggapin ang buhay na walang hanggan. Hindi sa napakaraming paliwanag ng mga religion at ng mga pare at ng mga pastor sa panahon ngayon. Okay, tayo manalangin, Ama. Purihin at takilain ka sa sensitibong kaalaman na ito, pero lubos kami, Panginoon, natutuwa at nagagalak na laging maunawaan ang katotohanan sapagkat ang katotohanan
ay tunay na magpapalaya sa amin sa mga maling pangunawa ng Bible. Salamat sa iyong biyaya at kapangyarihan, lalo sa gabay ng banal mong Espiritu. Salamat din, Panginoon, sa pagtanggap namin sa banal mong Espiritu para maunawaan namin ang maraming bagay na yan. Yan ang tanda, Panginoon, na kami ay tumanggap ng banal na Espiritu mula sa iyo dahil naunawaan namin ang mga bagay-bagay na ito. Purihin at takilain ka in Jesus' name. Amen and amen.